carb mga kapatid. Walang bilang ng pihit ito, yung air and fuel section ko. Kung saan yung pinakamatiling mga kapatid, doon tayo. Good day mga kapatid. So welcome back to my YouTube channel, your DIY Master. Mayroon akong ka-co-teacher. Yung owner niya kabibili, tinala, papatuning daw. Kita agad. Patay yung kanyang vacuum advancer. Tapos karburador. Walang takip. Walang takip. Ito yung tricky na carb mga kapatid. Pero upon checking, very good yung karburador. So papaandarin lang natin. Wala pa akong ginalaw dyan. Nagbuklas lang ako ng okay naman, umaandar naman siya. Okay din naman yung combustion yan. Kasi nakita ko amoy gasolina, walang usok. Matakaw lang to. Pero magandahan yan, sa primary at saka secondary pinturing walang na primary, secondary walang sirit. Ibig sabihin yan, very nice. Tapos pag bigayin mo, gumagana yung parang plunger nya. Very nice yung karburador. Yan yung gusto ko sa 3K mga kapatid. Kahit 5K yung makina, 5K pala itong makina, no? At ito, singaw, hindi nakabara or hindi sarado. Sasarado natin yan. Paganahin natin, sinek ko na rin yung distributor. Okay pa naman yung vacuum advancer. Kailangan lang ng linis, pero sa akin pagaganahin ko lang, no? Ayan, puro hose ko yung mga gamit ko, mga recycled na yan, kasi matagal na hindi tayo nakapagtono at hindi tayo nakapagbili ng mga hoses. Pumunta kasi yun dito yung kaibigan kasama ko na walang dalang hoses. So tingnan nyo, pagaganahin test ko andun sa manifold vacuum yan. Yung isa kasi 410, sa mga nagtatanong, malinaw yan. So merong reading, naka green pa nga, wala pa akong ginalaw dyan sa tuning ng karburador. So very nice pa yan. Okay, nasa green. Then dito sa 410, pag sinabing 410, dito sa part ng sa 3K carb, yung nasa bandang unahan, yun yung 410 sa mga nagtatanong. Ito naman yung manifold, so may reading yan, no? Itong 410, walang reading yan kapag di ka nag-rev. Pati nyo, walang reading. Mag-rev tayo. Okay, may reading. Yan yung 410 mga kapatid. Yan yung pagkakaiba ng manifold vacuum at saka 410 vacuum. So pagkaganahin ko muna doon, kasi dalawa yon, 410 lang muna kasi wala tayong hose. Then set natin sa tamang degree. Okay? So maganda yung carburetor, maganda yung makina. Lalo pang gaganda ito, titipid pa, no? Sigurado, matakaw yan. Walang vacuum advancers eh. Pero yung mechanical advancers, gumagana naman mga kapatid. Ito yan, no? So paulit-ulit lang ako nito, no? Kasi itong mga vlogs ko dito, halos paulit-ulit na ito eh. Pero marami pa rin di nakakagets. Ito naman yung mechanical. Buksan nyo lang yan. Yan. Pag sinabing goods yung mechanical mo, pag pinihit mo yan clockwise, kusang babalik. Yan o, bumabalik mga kapatid. So ang ating mission, paganahin yung ano lang muna, ported vacuum. Ito yon. Ito yan. Then lulusot ko dito, ported ito. Ito naman yung sa manifold. Doon sa advancers ninyo, ang connection nito para sa manifold vacuum. Ito naman ported vacuum. Yan yung connections ng dalawa. Malinaw yan, Tapos yung vacuum advancer, chinek ko, okay pa naman. So kakabit ko lang, no? And dahil ported yung pagaganahin ko, ito yon. Ito naman yung manifold vacuum. Papatayin ko yan. So meron ako ditong hose, lagyan ko ng tornilyo sa dulo. Tapos yan. Yan. Para walang vacuum leak. Mas maganda lalo yan mamaya. So next, kuhanin ko na tong hose ko na ito. Ikakabit ko na yan dyan. Yan. Yan o. Ported dyan. Yan. Saka ko ikakabit dito sa pansamantagal lang tong hose na ito kasi luma din eh. Pabibilhin ko siya ng bago. Tapos kabit niya na lang. Yan. Yan na yung ported mga kapatid. Yan. Okay. Then next, yung manifold barado. Saraduhan ko rin yan mamaya. Pinihit ko muna yung pulley. Top dead center yung 1. Ay 4 yan. So nakaturo sa 4. Parehas lang yan. 401. High tension number 4. So naka top dead center yung piston number 4.
Syempre, naka-zero din yan doon sa ating pulley. So, nakita ko na yung gatla. Mamarkahan ko na lang siya ng chalk. Markahan ko ng chalk. Para makita sa timing light natin. Titingnan ko kung mag-a-advance. Dahil ginamit na natin yung ported vacuum ng ating vacuum advancer at sa ating carburetor. So, may mark na yan na white. Hindi gaano makita sa video. Saan na ba yan? Yun. Yan nakatago. Yun. Yan, sa pulley, mark puti yan. Alright. So, gamitin ko timing light, pandarin ko lang. Tingnan natin kung mag-advance. So, nakita yung white. So, nasira na kasi yung timing light ko, kaya naka-steady na lang yan. Tingnan nyo maigi ha. Pag nag-rev ako ha, kunting rev lang, mag-advance na yan. Tingnan nyo maigi. Yun. 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 Dahil pinagana ko na yung ported. Yung gumagana na yan. Makita ko sa inyo, tatanggalin ko lang. Yan yung dati, no? Hindi yan gumagana. Oh, walang advance yan, no? Oh, steady lang yan. Oh, walang advance. Pero pag nilakasan mo yan, advance na kasi yung mechanical advance na gumagana pa naman. Pero, pag-ikabit natin yung ported, sanay mo kang kumakuligente, takot ako sa kuligente. Maganda, o, tingnan nyo. Piga lang yan. O, ayan, o. 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 Yun. So, linis na lang sa ako. Ituno ulit. Linisan ko yung linya para mas sensitive yung ating vacuum advancer. So ngayon, alam na natin na buhay yung ating ported saka manifold, gumagana pa yung ating vacuum advancer. Yan. May takip na rin yan, kabilaan. So ngayon, ay check ko na lang yung timing mga kapatid. Isi-set ko siya sa 8 degrees before top dead center. Kasi nga, ported vacuum lang yung pinapagana natin. Hindi tayo nagpagana ng manifold. Pero pagkasama na yung manifold, pag may hose na tayo, wala na akong extra hose kasi. And Sunday kasi ngayon, mabilisan lang itong pagtutuno ko. Saka natin lalagay sa 12 degrees before top dead center. Okay, for now, dahil ported pa lang pinapagana natin, 8 to 10 degrees before top dead center. For now mga kapatid, advance yung timing. Tingnan nyo. Advance yan. Ano ba makita yan? Yun. Nasa 25 degrees yan mga kapatid ha. Hindi ko na mailapit sa inyo. Sensya na kayo, huwag kayong magagalit. Advance yan. So gagawin ko siya. Makita rin naman dito eh. Halata sa tornilyo, advance eh. Saan dyan, advance. So gagawin ko siyang 8 degrees. Ayan. Bumaba. Taas muna ako ng minor. Mga nagtatanong pala, ito air and fuel mixture screw. Yung minor nasa bandang taas. Iisip ko lang yan, pakanan. Tapos check natin ulit yung timing. Anong timing na yan? Ngayon, nasaan na siya? 10 degrees. Okay, 10 degrees. So 10 degrees yan mga kapatid. So kunting piit na lang para maging 8 degrees before top dead center. Gawin ko na lang 10 para safe 10 tayo. Pwedeng 8 to 10 naman yan, plus minus eh. Plus minus 2 degrees. Alright. So pitan ko na kasi 10 degrees naman na eh. Ayan mga kapatid, oh. Nag-advance na yan, ah. Maganda na rin, gumanda na rin unti yung kanyang minor. Yan yun. Yun. Yun, ang ganda ng advance na. Yun. Naramdaman yan mamaya ni sir. Ganda na ng takto.
Tinono ko na lang yung carb content. Pagtutono naman sa carb mga kapatid, walang bilang ng tiit ito, yung air and fuel mixture ko. Kung saan yung pinakamatiling mga kapatid, doon tayo. Yan o, remaining pa pala o. Oh, range pala yun. Okay. Pakiramdaman ko na to kasi hindi na ako gumamit ng ano, RPM gauge. Meron ako nandun. Tinamad na akong gamitin. May mga videos naman ako dyan eh. Kasi mabilisan ito. Gamay ko na kasi eh. Basic na basic sa akin ang course. Galit na galit. 5K yan. Ang lakas yan. Nakakababaan mga kapatid. Galit na yan. Tapos titipid pa. Yan. Ito na. Yung ingay niya sa headers mga kapatid, upgraded yung headers niya. Racing ginawa nitong mga naunang may magap pa natin ang pen. Tono maramdaman. Ayan, test drive na natin. Balik ko na lang yung mga takip. Okay na yung tono ng carburetor, timing, okay na, mabilisan lang. Ayan, all set na. Ported yung pinagana natin. Yung back manifold, tinakpang ko yun kasi wala pa tayong hose. Mas maganda pagka pinagana pa yan. 12 degrees yung set natin dyan. So sa ngayon, sinet natin sa, nakita nyo naman kanina, 10 degrees ported. So tinono ko na rin saglit yan. Paanda rin natin. Ayan siya. Yung ingay na kakaibang tunog sa tambutso na mga kapatid, hindi na sa makina. Dito kasi okay na oh. Hindi siya napupulunan talagang. Sir, test drive nyo nga po. Doon sa dulo tayo. Yan, okay na mga kapatid. Pinabahan ko na unti yung idle nya. Yun lang ginawa natin. Pinagana lang natin yung ported packet. Tapos kunting tuning sa carburetor. Then sa distributor, tiniming natin 10 degrees before top. Thank you for watching.